sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po natin muli pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na discovery ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan. Siya po ang nakadiscovery nito at maisog na ipinahayag at inilabas ni Pangulong Duterte. Hindi upang i-float ang maaaring pagkoopera ng bansa natin sa ICC at sinusubukan nila, tinitest nila. They're testing the waters. Kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan. Ngayon, ano nangyari? Ngayon may puro blanco, ang daming blanco. Ngayon, wala ka ngayong istorya, wala ka ngayong, hindi ka ngayon press release. Hindi mo sasagutin ngayon yan. Nagkalat na ho ang issue sa blanco-blanco na yan. Pagtataksil sa pagtitiwala ng sambayanan na nagbigay sa kanya nung siya inihalal na presidente. At yan ay magiging impeachable ground. At yan ay hindi yayakapin o tatanggapin ng taong bayan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Pia Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe mo lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Anong meron? Milyon. Anong meron ngayong araw? Araw ng Sabado? Ano meron? Sabi dito, umami na sa Bicam, naghuhugas kamay at nagturo na. Nagturo na. Nakakahiya. Yan ang title ng ating re-reactionan. At abangan nyo ang paglilinaw ni Senator Vic doon sa iskandalong kinahantungan nitong mga nagdoktor di umano kung sino ang nag-fill in the blank. Ang tabayanan nyo mga kasama. Pero syempre bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share at isang subscribe. All good sa po tayo dyan mga kasama, kaya i-like nyo at i-share ang video. Simulan na natin. Minsan nakakabuwisit na no? Ayaw pa nilang magsiamin. Bagkos sila pa ay talagang naninindigan na walang anomalya sa GAA. Ang problema kasi hindi naman GAA ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung Bicam. Bakit nagkaroon ng blanco at napirmahan? Yun ang number one pag-uusap. Bakit nililihis nyo ang usapin? Ngayon, ito na, nagkakabukuhan na. Tapos sasabihin nyo, hindi totoo ang sinasabi ng dating Pangulo. Sino ang totoo? Ito, Chikadora, ikwento mo kung ano yung malinaw sa malinaw at ano yung malabo sa malabo. Tuloy! Tila nga hindi na maitago ni BBM yan ang nangyaring blankong pages yan sa Bicam report. Hindi na nga nila mapagtakpan pa ang katotohanan. Gayong nagsalita na itong si Bersamin. Ang sabi niya, hindi kami ang mananagot dyan. So ibig sabihin, kung may mananagot, totoo nga ang mga blankong pahina ng Bicam report nila. Totoo talaga ang mga revelasyon ng dating Pangulong Duterte. Concern lamang siya sa pera ng taong bayan, sa mga pinaghirapang buwis ng mamamayang Pilipino. Di talagang inamin na rin nila Bersamin na talagang mayroong blankong pahina sa Bicam report. May mananagot nga daw Kaso, itong si BBM ay nagsalita agad. Nagbida-bida. Sinabihan pa niyang sinungaling ang dating Pangulong Duterte. Sino ngayon ang sinungaling? Ayon pa sa post ni Tio Moreno. The truth they can't hide. When former President Rodrigo Duterte publicly exposed the presence of blank items in the bicameral report, it was Executive Secretary Lucas Bersamin who was quick to dismiss the claim as fake news. To invade Duterte's revelations further, Bongbong Marcos himself stated in an interview that the former president was lying. However, Congressman Isidro Ungab presented concrete pieces of evidence posted on social media, the actual blank items in the bicameral report, effectively corroborating Duterte's claim. This left the palace scrambling for answers. Just recently, E.S. Bersamin pivoted by stating that the palace is not responsible for the alleged blank items in the 2025 budget, a statement
that inadvertently confirms Yan. the existence of these blank entries in the bicameral report. Pero naghuhugas kamay na sila. Siguro, hindi na sila high, kaya na-realize nila na may mali pala talaga. This administration exposes a glaring anomaly in the GAA. It also lays bare contradictions in the palace narrative. Initially, they dismissed the issues as fake news. Marcos himself accused Duterte of lying. But now, with undeniable evidence surfacing, Bersamin has shifted the blame while implicitly acknowledging the issue's validity. The truth is evident. The real deception lies in their attempts to discredit the expose. It's my first time to witness a sitting president and his executive secretary caught in a web of lies, peddling the same falsehoods. Indeed, they seem to be birds of the same feather. Congressman Ungab's call for the public to challenge the GAA before the Supreme Court Yan. underscores the gravity of this situation. Blank spaces in the budget are not mere clerical errors. They represent a deliberate effort to obscure where taxpayers' money is allocated. Are these omissions meant to hide questionable appropriations? Are they facilitating corrupt practices under the guise of ambiguity? Or are they all complicit to the filled-up budgets? The Filipino people deserve transparency in how public funds are spent. The palace's repeated deflections and contradictions only deepen suspicions. It's time to demand answers, not lies, and ensure that the nation's budget reflects integrity, not deceit. This controversy is a truth they can't hide. Kaya't si Mr. Whitaker Yan. pinagtawanan si BBM dahil Ito pakinggan nyo kung paano pagtawanan ni Real Talker. Kasi isipin nyo hindi naintindihan kung sino nakaupo ngayon kung ano yung sinabi niya. Diba? Hindi kasi siya hindi siya nanonood kasi ng mga ayaw niya munang intindihin ng mga sinabi ng dating Pangulong Duterte. Banat siya ng banat. At ang maling-mali, wala ho siyang tagapagsalita. Diba? Ikaw ba naman dapat ang ginawa mo, nag-utos ka na lang ng tagapagsalita para hindi ka mapahiya. Yun ang sabi ni Aling Marie. Isipin niyo mabuti. Bumanat siya na nagsisinungaling. Nagsinungaling daw ang dating Pangulo sa statement niya na meron daw blanco. Wala namang blanco. Sabi niya, walang blanco. Pangulo siya dati. Alam naman daw niya na wala namang ganyan nangyayari at para magkakablanko, yung GAA. Hindi naman kasi GAA ang pag-uusap Ginalingan yung masyado kasi ang pagsisinungaling Ngayon, eto meron nang umaamin dito. Meron pa nga dito, ilang senador, nagulat. Nagulat na ngayon, bakit daw may blanco? Yung pinirmahan daw nila ay walang blanco. Sino ang nag-fill in the blank? Sino ang nagretoke? At ito, yung mga, sino ba yung mga DBM ba yun? Department, ayan na. Yan ang aabangan natin. Baka maya, sabi ni Aling Josepa rito, baka mamaya sila yung nagretoke. Naku, mabigat na yan, Aling Josepa. Ayan ang aabangan natin. Baka mamaya nga, sila. Eto na lang, mas maganda, ituloy natin dito. Dahil sa pagtataksil sa Ligang Batas, papasok na ang ICC. Ibig sabihin, nabuko kayo, papasukan nyo na naman ang panibagong kwento. Ganun ba yun? Ganun ang kwento nyo ngayon? Lalaruin nyo na naman dahil medyo nabubuko kayo, papasukan nyo na naman ang ICC. Wow! Parang ibang usapin naman ata yung mga ganyang bagay. Saan nyo na naman nakakuha yung ganyang kwento at istorya? Para lang malihis ang pag-uusap dito sa Nabucco, ICC naman yan ang kwento. Ito, paliwanag sa atin dito, kailangan malinaw sa malinaw. Pasok mo, kuya. Nilulubog lamang ng Administrasyong Marcos ang kanilang pamamahala ngayong bukas na silang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Alamin kung sino ang may sabi nito sa balitang ihahatid ni MJ Mondihar.
Pero sa ICC, sabi ni Secretary Lide, possible na pag pumunta ng Pilipinas, papahuli niya raw. As Justice Secretary, sir, pwede po ba? Pag pinahuli niya, pakukulong natin. Pag nag-move siya, sir? Yes. Yan ang panayam noon ng SMNN News kay Justice Secretary Boying Rimulya pagdating sa issue ng International Criminal Court o ICC. Pumapapel ngayon ng ICC sa administrasyon ni President Marcos Jr. sa layuning panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya nito noon kontra illegal na droga. Subalit pagkatapos ng 2 taon ay iba na ang tono ng Justice Department sa ICC issue. Sa isang panayam, iginiit ni Secretary Rimulya na bukas na sila ngayong magkipagdialogo sa ICC. Nalalapit na ang pag-uusap nila at may mga aspeto daw sila nakikita na maaari nilang pagtulungan. Hindi mo maintindihan kasi ever since kumukontra yan eh. Assessment yan ng top lawyer ni dating Pangulong Duterte. Kinikisyo ni former Chief Legal Counsel Sal Panelo ang hakbang ng DOJ dahil sinusuway daw nito ang pronouncement ng presidente na hindi kailanman tutulong sa ICC. Bukod dyan, ito rin ang tinitingdang anggulo ni Panelo. Maaaring ginagamit siya ng administrasyon upang i-float ang maaaring pagkoopera ng bansa natin sa ICC at sinusubukan nila, tinitest nila. They're testing the waters kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan. Ginawa ng DOJ ang pahayag matapos isiwalat ni dating Pangulong Duterte ang issue ng mga blankong line item sa BICAM report ng 2025 national budget. Mga blankong line item na ilang bilyong piso ang halaga. Tinawag ni Marcos Jr. na sinungaling si Duterte sa issue dahil wala naman raw mga blankong line item sa General Appropriations Act o GAA. Pero ngayon, ano nangyari? Ngayon may puro blanco, ang daming blanco. Ngayon, wala ka ngayong istorya, wala ka ngayong, hindi ka ngayon press release? Hindi mo sasagutin ngayon yan. Nagkalat na ho ang issue sa blanco-blanco na yan. Ngayon, ano nangyari? Kuya, pwede bang pakisagot at pwede ba magpa-interview ka naman? At pwede bang sabihin mo, sorry, Presidente Duterte, natawag kitang sinungaling. Kasi naman, iintindihin mo muna, kuya. Huwag banat ng banat. Intindihin mo muna kung ano yung issue. Okay ba? Tuloy. magkaiba naman ang BICAM report sa GAA ugaan ni Marcos Jr. Mensahe naman ni Panelo sa kasalukuyang Pangulo. Pag ginawa po niyan na mag-cooperate tayo, papasukin natin ang ICC. Lumalabag siya sa saligang batas. Yan ay pagtataksil sa saligang batas. Pagtataksil dahil umiiral naman ang justice system ng Pilipinas. At ayon sa saligang batas, hindi dapat makialam o manghimasok ang mga banyaga gaya ng ICC sa pagpapatakbo sa ating pamahalaan. Pagtataksil sa pagtitiwala ng sambayanan na nagbigay sa kanya nung siya inihalal na presidente. At yan ay magiging impeachable ground. At yan ay hindi yayakapin o tatanggapin ng taong bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas ko. Narinig nyo ha? Impeachable ground na. Kung sakaling, impeachable ground na kung sakaling tanggapin uli nila yung ICC. Naku, baka ito na simula ha. Ayan ang sabi sa video. Kaya mas maganda, lilinawin natin. Lilinawin natin ang mga pagpapaliwanag dito sa mga video na ito. O meron pa rito, pagpapatupad ng 2025 national budget, hindi umano pwedeng pigilan ng Korte Suprema? Sino sabi niyan ate? Baka mamaya nakakalito lang na usapin yan. Ibig sabihin, hinokus-pokus na, hindi pa rin pwedeng pigilan ng Korte Suprema? Pagpapatupad ng 2025 national budget, hindi umano pwedeng pigilan ng Korte Suprema? Paano ate kung may anomalya, di umano? Ganun pa rin, hindi pa rin pwedeng pigilan? Wow naman, yan yung title ha. Kayo, intindihin nyo yung title mga kasama. Ang tanong lang naman ng ating kababayan na si Rovelyn, sabi niya, kung meron pa ganyang problema at hinokus-pokus daw di umano, hindi pa rin makikilam ang Korte Suprema? Hindi ba mapipigilan ng Korte Suprema? O, tignan natin sa balita na ito para maintindihan natin kung ano talaga yung title doon sa nilalaman ng usapin. Pasok. Kumistansya ang palasyo sa pananagutan sakaling iakyat sa Korte Suprema ang tungkol sa issue ng mga blankong item sa BICAM report ng 2025 national budget. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricela Harili. Hindi pipigilan ng Malacanang si Davao City Representative Isidro Ungab o ang sino man na gustong mag-akyat sa Korte Suprema ng issue tungkol sa 2025 national budget. Kaugnayan ng kontrobersyal na blankong items umano sa Bicameral Conference Committee report. Pero giit ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi pwedeng pigilan ng SC ang pagpapatupad ng budget. Ay! Sabi niya lang siguro yan. Pero ang Korte Suprema, may sarili may sarili yung pag-iisip. Ayaw niya mag-alanganin ang mga Pilipino dahil sa budget na yan na hindi maganda ang pagpapa. Alam niyo na yan mga kasama ha.
Bakit kasi pumirma-pirma kayo sa BICAM? Nako. At nagkaroon ng fill in the blank sa GAA. Wow! Tapos ngayon, eto na. Tuloy! Understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Ha? Ibang klase magpaliwanag si Kuya. Baka naman parang nililihis mo lang yung mga kwento mo. Sabi ni Aling Marian, hindi ba pwede yan? Kung gusto nyo lang. Paano naman ang mga Pilipino, milyon-milyon Pilipino? Paano naman yung reaksyon nila? Ikaw lang ang iintindihin nila? Yan, sabi ni Aling Marian. Tuloy. Dagdag pa ni Bersamin, walang pananagutan ng Malacanang sa mga aniyay malisyosong akusasyon ng grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Whatever the former president was saying about this is a lie. Gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman dyan. Tanungin ninyo mga congressmen, mga senators. Paano nagkaroon ng ganun? Wala kayong kinalaman. Sino mananagot dyan? Kung hindi pa nagkabuko-buko, hindi pa darating sa gantong usapin. Tapos sasabihin niyo, claim niya ho yan mga kasama. Ang sabi nga ni Aling Mildred, sabi niya lang na wala silang kinalaman. Pero ang katotohanan, alam na raw ng ating kababayan. Magaling din to si Aling Mildred Tuloy. Kahit daw ang Pangulo, hindi masaya sa budget, lalo't 13% ng National Expenditure Program o yung proposed budget ng ehekutibo ang binago ng Kongreso. Bakas ito sa mga realignment na utos ng Pangulo sa budget ng mga ahensya gaya ng DILG at DOT. Hindi pa raw siya masaya, ha? Kayo na. Tuloy. Liwanag ng Department of Budget and Management, 3 ang mekanismong pwedeng gamitin sa paglilipat ng pondo. Una ay ang augmentation o galing sa savings. Kahit Enero pala, ay may savings na raw ang gobyerno tulad ng alokasyong sahod sa mga bakanting posisyon na di pa napupunan. Pangalawa, paggamit ng unprogrammed appropriations, basta may excess o sobrang pondo na aprobado ng Bureau of Treasury. At ikatlo ay paggamit ng contingency fund ng Office of the President. Of course, we will ask for necessary documentation. Again, Office of the President lang din po ang mag-approve ng contingent fund. Ang utos na realignment ni PBBM ay base sa Section 78 ng GAA kung saan nakasaad na pwedeng gamitin ng savings sa hindi inaasahang adjustment sa proyekto. Basta raw kasama ang mismong programa sa GAA at hindi isiningit lang. Dagdag pa ng economic team ng Pangulo, importante ang adjustments ngayon sa budget dahil malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, kalahati na ng cabinet secretaries ang nakausap ng Pangulo para sa realignment ng budget. Itutuloy daw nila ito sa susunod na linggo. Wow, itutuloy na sa susunod na linggo. Ibang klase Matindi talaga ito mga ito sabi na Aling Jessica. Ano naman ito? Pipigilan ng pag-usod ng impeachment? Hindi pipigilan? Ano naman ang issue na ito? Dahil ba nagkabuko-buko? Dahil may ganong issue ewan natin liliwanagin natin sa balitang ito kung ano talaga ang mensahe. Hindi hinaharang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nirerespeto ng palasyo ang Kamara. Paliwanag ni E.S. Bersamin, ang inihayag na pagtutol ni Pangulong Marcos sa impeachment ay pawang opinyon o posisyon lamang niya. Ngunit sa huli, ang House of Representatives pa rin ang masusunod kung ano ang magiging kapalaran ng impeachment complaints na isinampal laban sa pangalawang Pangulo. Di ba? House of Representatives pa rin daw ang masusunod. Tignan natin. Ayan lang sabi ni Aling Jennifer. Subukan nyo. Ang tagal naman. Inaantay na nga yan Lalong-lalo na yung kababayan natin na nagkaroon ng peace rally. Ang tagal naman. Tignan natin mga kasama kung ano yung mga mangyayari pa. Pero ito, mas magandang malinaw sa malinaw kung ano yung pahayag ni Atty. Vic dito sa iwas posoy na usapin. Kasi merong nagtatakbuhan, meron na nagtatago, para lang iwasan yung usapin ng BICAM na yan. Marami na ho ang gustong magsalita at iilang kongresista meron ng iilang kongresista ang nagpahayag. Ngayon, abangan natin sa susunod na linggo kasi Sabado ngayon, baka sa Lunes, meron na mga panibagong mga magsasalita. Pero expect na natin ito. Yung impeachment case,
malalaman natin yan by next week kung talagang susulong ba yan o talagang walang pipirma doon sa sinasabi nilang pang-apat na complaint, which is yun yung minamadaling pirma na 103 na mga kongresista. Abangan natin kung anong mangyayari doon. Pero samantala yan, mas maganda, malinaw sa malinaw kung sino yung naglalaglagan at umiiwas. Iwas pusoy na nga, ika nga eh. Sino? Yung mga dorobo sa kamara. At yung malalaking dorobo at bakulaw na alam mo na kung sino nagsabuatan daw di umano dito sa Bicam na to. Pasok! Ito rin ba ang i-final nila at naging enrolled bill, yung tinatawag nating GAB. Ulitin ko hindi natin pinag-uusapan dito yung GAA, yung General Appropriations Act. Ang hinahanap natin dito, paano nagkaroon ng laman yung mga blanco doon sa GAA. Yan. Bakit nagkaroon ng halaga pagdating sa GAA? Kaninong makating kamay ang nakialam dito? Sinong kumumpo nito? Sinong nagretoke nito? Sinong nagremedyo nito? Wala ho kayong kapangyarihan. This is a clear case of altering a legislative document without authority. Sino ito? Babae ba siya? Ito po talagang hulaan natin. Babae ba siya, yung makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo ho kayo? Kinakailangan alamin natin yan. Panagutin natin sila. Meron bang fourth chamber? Meron bang fourth house? At kung merong fourth chamber or fourth house, illegal po iyan, unconstitutional po iyan, criminal po iyan. Okay, click stationable. I'm from Melbourne, Tornevik, and I just wanted to say you're the only one who blogs so sharply in layman's terms, making complex knowledge accessible to everyday people. Click stationable. Ito po ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Bukod do sa paghahatid ng tamang impormasyon, sinisikap ko po na maintindihan ng ordinaryong Pilipino yung mga usaping panlipunan na mahalaga at dapat tayong lahat ay may pakialam, dapat lahat tayo ay may tinig at dapat tayo ay magpahatid kung ano po ang ating saloobin. Whether kayo po ay sang-ayon sa aking mga ginagawang pagpapaliwanag dito o hindi, welcome naman ho kayo. Pati po yung mga trolls, welcome ho kayo dahil kinakailangan nyo rin naman sigurong kumita at kinakailangan nyo mag-uwi ng makakain sa inyong hapagkainan. Maliman ang inyong pamamaraan, rinerespeto ko ang inyong opinion. Kay Zian Laude, si Kimbo po ba nag-answer sa blank? Yun nga po ang ating katanungan. Babae ba siya? Lalaki ba siya? Grupo ba sila? Kay Kaduwe Vlog, Solid Vic Rodriguez for Senator from Bicol and Tondo. Brenda Kimpan, i-death penalty sa mga kawatan. Yan po ang aking isinusulong bilang senador ninyo. Ibalik natin ang death penalty sa kasong plunder. At because of this development, talagang sinasalaula po nila yung taunang budget. Winawalang hiya po nila ang talino at intelihensya ng sambayan ng Pilipino. Ginuyurakan po nilang ating saligang batas. From 50 million pesos, sisikapin ko pong isabatas. Amyenda ng plunder law, ibaba po natin ang threshold. Hindi na po 5 million. From 50 million, ibaba na po natin ng 1 million pesos dahil talagang talamak na. Lantaran na, harapan na ang ginagawang pambubudol sa atin ngayon dito sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. So balik po tayo. Hangunin natin sila, magingay po kayo. Ilabas ang kopya ng enrolled bill. Sapagkat from Bicam, pag inaprubahan na po yan at aprobado po yan, ratifikado, pirmado ng parehong contingent, yung contingent po ng Senado at contingent po ng House of Representatives, pirmado po nila, hindi po draft yan. Blanco. Ang daming blanco, 13 pages. 13 pahina po, nagpapakitang blanco sa 28, 28 line items po ang blanco. Ang naipapakita pa lamang po natin ay 3 or 4 na blanco at ito po ay yung mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Kaya nga ho sabi ko, talagang hindi natin matutugunan ng food security dahil makikita mo, sa Bicam report pa lang tinitira na yung budget ng mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Panay blanco. At sigurado po ako, nakakatiyak ako, wala pong otoridad yung makating kamay o mga kamay na nakialam dyan. Tapos na po yung Bicam report, blanco nga ang ginawa At yung palusot, singilin natin, ngayon nananahimik yung isang senador na sinabi niya, binasa niya at ipinagkatiwala na lamang niya sa kanyang mga staff na punan yung blanco. Magpalit ho kayo ng pwesto ng iyong staff. I-demote mo yung sarili mo at yung staff mo na nagbabantay ng Bicameral Conference Committee report na dapat trabaho mo, i-promote mo. Siya ang gawin mong senador at ikaw ang dapat staff niya. Para magsipag ka naman. Kaya ka na riyan, binabayaran ka, sumasahod ka, mula sa kaban ng bayan, mula sa buwis na binabayad ng mamamayang Pilipino para gampanan mo ang trabaho mo. Hindi ka kasi pwedeng tugis ka lang ng tugis doon sa issue ng Pogo. Wala ho tayong pakialam.
diyan sa kaso ni Alice Guo. At tandaan nyo, yung mayor ng Bamban, lahat po yan siniyasat nila, pati nga yung birth certificate napakasela nila sa dokumento pati passport, pati sa kung saan nag-aral, anong eskwelahan ng elementarya, sinong kaklase mo, bakit itong budget hindi mo binasa? Akala ko ba ganyan kakasinop bilang mambabatas? Yan yung imaheng pinoproject mo. Bakit dito sa 6.32 trillion budget, tila nabulag ka? Naging pipi ka rin at nagsisinungaling ka pa na wala kang nakita na blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Talagang wala kang makikita kasi hindi pa tapos, pinirmahan mo na. Yun ang nagiging assumption ng sambayan ng Pilipino. At yung reporter ng UNTV, hindi rin ho natin siya pwedeng hindi babanggitin dahil itong reporter na ito, maisog ito At sa pagiging maisog niya, wag kang masisiraan ng loob. Ginawa mo lang yung tama, ginawa mo lang yung trabaho mo. Si Asher, basahin ko lang, pati ako magkamali yung pangalan nito. Si hanapin ko lang linista ko yung pangalan nito Itong maisog na reporter po ng UNTV. Siya po kasi yung unang nag-report na kumuha siya ng kopya sa Kongreso. Sa Senado, sa Senado. At yung kopya po niya sa Senado ay parehas na parehas doon sa ipinakita namin ni Pangulong Duterte. At doon sa kopyang nakita niya, talagang blanco. Si Asher Cadapan Jr. Asher Cadapan Jr. ng UNTV, mabuhay ka. At kayo naman UNTV, proteksyonan nyo itong si Asher Cadapan Jr. Panindigan ninyo yung kanyang tamang report sa ngalan ng pagiging miyembro ninyo ng media o Fourth Estate. Ano ba trabaho ng media? Ito ay upang labanan ang pagmamalabis ng mga nasa katungkulan, upang balansehin ninyo yung pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan. Yan ang dapat na ginagawa o papel na ginagampanan nung tinatawag nating miyembro ng Fourth Estate. Evergreen Attorney Vic, my Senator, marami pong salamat. At kay si Boy Pirma. Si Boy Pirma. Kailangan natin harapin pati kung sino si yung Aling Pirma. Sigurado meron dyan at kinakailangan natin panagutin. Kay Andy Hetchanova, Attorney Vic, my idol, inuubos na po nila yung Kaban ng Bayan. Last year pa ho nila inuubos to at noong 2023 pa. Para kung mapatalsik man sila, may baon na sila kahit ilang dekada pa ang dumaan, hindi sila maghihirap. Hindi na po maghihirap yan sa dami ng nakuha nila. Kay Mayo Sunyo, baka kasabwat din ang, hindi po, wag po muna nating husgahan ang Korte Suprema. Hindi po kasi sila kasali sa budget process. Ito po yung trabaho ng Legislative at saka ng Executive Department. At kay Malaya Filipina, taglay mo, Attorney Vic, tunay na dapat maging senador sa ating bansa. Sa tulong po ninyo, mangyayari po lahat yan. Kay Gili Ramirez, Attorney Vic, wala ng pondo ang DSWD sa Baclaran, wala daw pera, galing kami doon. Talaga magkakaproblema po tayo dahil kinakalikot ng mga malilikot at makakating kamay na nandiyan po ngayon sa pamahalaan itong ating taunang budget. Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Ayan, tapusin lang natin yung ads, mga kasama. Maganda yung yung statement. Ng paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush. Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka, nakapirma ka dyan sa Bicameral Conference Committee report Hindi pa ba sapat yung nagfa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahali mong relos, yung magagara mong damit, kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Hindi natin pwedeng palagpasin ito. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang mas rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba't ikaw ang chairman ngayon ng Committee on Appropriation at nalalaman mo na hindi ordinaryong posisyon ang tinanggap mo bukod pa sa iyong pagiging kongresista? Meron kang pananagutan. Yan ang hinihingi ng hakbang ng maisog, yung transparency at accountability. Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed Bicameral Conference Committee report? Sino ang nakialam sa report ng Vice-Cam? Ang trabaho po ng Vice-Cam ay tapos na matapos nila itong i-ratify, aprubahan at pirmahan. Tapos na po yon. Ibibigay na nila yan sa mababang kapulungan. Wala po senado ron
Pero hindi absuelto rito yung mga pumirmang senador. Wala na pong trabaho ang Senado roon, babalik nila yan sa House of Representatives para maging tinatawag na enrolled bill. Yung enrolled bill, yan po yung nagiging General Appropriations Bill. Wala na pong pwedeng gumalaw doon. Ang only thing na natitirang gagawin ay yung pag-imprenta nito. Yun po yung hinihingi ng Philippine Star. Yun din po ang hinihingi ng saksi ngayon na hindi po sila parehong binigyan ng kopya. Sabi naman sa saksi ngayon, yung pahayagan, kinakailangan daw ng humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover-up. Kinakailangan malaman po nyo ito nang hindi po tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung wala po silang maipakitang enrolled bill, kung ayaw po nilang ilabas yung enrolled bill, hindi po kasi pwedeng walang enrolled bill. Nakagawa nga sila ng kopya nung General Appropriations Bill. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kopya ng General Appropriations Bill kung wala kang naifa-file na isusumite at naiimprenta ang kopya ng enrolled bill. At higit sa lahat, nakapag-imprenta nga po sila nung General Appropriations Act na pinirmahan po ng Malacanang ni Bongbong Marcos. At ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po natin muli pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na discovery ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan. Siya po ang nakadiscovery nito at maisog na ipinahayag at inilabas ni Pangulong Duterte. Hindi po yung nagpapanggap dyan na makabayan daw po siya at miyembro siya ng Makabayan Bloc. Subalit, total gusto mong pumapil, salamat din. At kinumpirma mo na nakita ng iyong mga mata na blanco yung Bicameral Conference Committee report. Si Jonel Vistal, hello Sir Vic, ikakampanya kita sa aming lugar dito sa Panabo City. Salamat Jonel. Si Jonel. Si Brenda. Ayan mga kasama, narinig nyo ha. Narinig nyo naman kung ano yung matapang na sinabi at pahayag ni Atty. Vic dito. Kaya huwag nyo kakalimutan pagdating ng halalan, Atty. Vic Rodriguez at yung PDP line at syempre yung mga kaalyado ni Tatay Digong, sama na natin yung mga party list. PPP party list, Panaw party list, Sagip party list, Duterte party list, at yung party list ni Belica. So ayan, hanggang sa muli mga kasama, ingat-ingat, bye-bye!